Ngayon ito, madalas kong sinasabi sa bawat video ko, na sa bawat relasyon, bawat natural na hook up na tingin nila normalized hook up lang, normalized na fling lang, merong naiiwan na part sa'yo, part mo, dun sa babae o lalaki na yun. Ngayon, hayaan mong ipakilala ko sa'yo ang pinakamasamang lalaki, o isang napakasamang tao sa Biblia ng pangalan Amon. Si Amon, anak siya ng isang hari, pero meron siyang obsession sa isang babae na kung tawagin Tamar, yung kapatid ni Absalom. Pero yung obsession na to, hindi malinis. Hindi katulad ng kay Romeo and Juliet. Kumbaga, napakadumi ng obsession na to, bulok, masama. Ngayon, araw-araw, naiisip ni Amon yung pantasyang to na nakasira na sa kanya. Nakasira na sa sarili niyang isipan. Kumbaga, nagdulot na rin yun ng mga sakit. Ngayon, kumonsulta siya sa isa niyang kaibigan. Sinabi niya, pangalan ng kaibigan niya ay Jonadab. Ngayon, sinabi ng kaibigan niya, anong nangyayari sa'yo? Parang may mali sa'yo, nangangayayat ka. Parang hindi ka na makausap ng maayos Ngayon, sinabi ni Amon yung obsession niya sa puso niya dun sa babae na yun. Ngayon, sinabi ng kaibigan niya nung umamin si Amon sa obsession niya dun kay Tamar. Ngayon, huwag kang mag-alala, meron ako isang plano, sabi ng kaibigan niya. Magpanggap kang malubha yung sakit mo. Tapos, mag-request ka sa papa mo dun sa hari na kailangan pakainin ka ni Tamar gamit yung kamay niya mismo. Ngayon, sinunod to ni Amon, sinunod niya yung kaibigan niya. Ngayon, sinabi niya sa papa niyang hari, napakipadala naman dito si Tamar para pakainin ako. Ngayon, walang nagawa si Tamar kundi sumunod dun sa hari. Siya mismo yung nagtimpla o yung nag-bake ng cake na ipapakain niya. Noong una, tumanggi si Amon na kumain o kainin yung cake hanggat hindi umaalis lahat ng tao dun sa silid na pinagpapahingahan niya. Ngayon, nung umalis na lahat ng tao, silang dalawa na lang yung natira. Sinabi niya kay Tamar, halika rito, pakainin mo ako gamit yung kamay mo. Ngayon, pumayag na si Tamar, lumapit na siya, papakainin na siya sana. Kung papakainin na siya, sinunggaban niya si Tamar at sinabi niya, halika rito, tumabi ka sa akin. Ngayon, sumigaw si Tamar, wag mong gawin yung gantong bagay. Kung gagawin mo ito, ikakaya ko to habang buhay. Sinabi sa kanya ng babae. Ngayon, pinakamalungkot na katotohanan, kapag sumiklab na ang pagnanasa o yung kagustuhan mo gawin yung bagay na yun, hindi nito nakikinig sa kahit anong rason o consequence ng pagkatapos na mangyari. Kumbaga, nabubulag na sa kahihinat lang yun. Yung iniisip niya na lang ng moment na yun, kung paano masisiyahan o kung paano niya makakamtan yung kasiyahan niya. Ngayon, isang action na to, yung sumira sa buong buhay nilang dalawa. Pero hindi niya inantala yun kasi yung puso at isip niya punong-puno ng pagdanasa dun sa moment na yun o kay Tamar. Malamang mahuhulaan mo kung ano yung sunod nangyari. Dahil mas malaki si Amon at mas malakas, pinilit niya yung sarili niya dun kay Tamar. Ninakaw niya yung nag-iisang bagay na napakahalaga dun sa babae na yun. Ayun, mayroon pang isang nakakabahala dito sa kwento na to. Alam mo kapatid niya, si Tamar. Kaya bakit ko sinasabi sa inyo yung tungkol dito kay Amon at Tamar? Ginagawa ko to, kinikwento ko to para ipaalala sa inyo na kapag ginawa mo yung kasalanan sexual, 3 bagay ang namamatay. Sinasabi ng Biblia, kapag ang pita ng pagnanasa ay nanganak, pinanganganak ang kasalanan, at kapag ang kasalanan ay lumaki, nagsisilang ng kamatayan. Ang unang-unang mamamatay, alam mo yung relasyon nila bilang magkapatid. Isipin mo kung paano ay babalik yung relasyon nila bilang magkapatid sa ginawang pagnanasa ni Amon sa kanya. Kung iisipin mo sa modernong panahon natin ngayon, ano yung ginagamit ng diablo, ng demonyo, kasalanan para makasira sa mga pamilya, sa mga relasyon ngayon. Ginagamit yung kasalanang sexual. Sobrang dami ng nasirang pamilya dahil sa sin o sa kasalanan na to. Di ba may mga lalaki o babae na nangangalunya, na bababae, nanlalalaki, na nakakasira ng kasal, nakakasira ng pamilya kahit may mga anak sila. Ngayon naghihiwalay, nakakasira ng pamilya. Di ba may mga lalaki o babae o kasal na individual na nanunood pa rin ng porn. Ano nagagawa nito? Nanunood pa rin ng mga malalasswang bagay sa internet. Anong dulot nun? Anong dulot ng mga bagay na kasalanan na yun? Pagtigas ng puso. At syempre, tuwan-tuwa yung diablo. Kasi nabibigay niya sa'yo yung isang kasangkapan, isang thought sa utak mo, sa puso mo, na alam niyang balang araw makakasira ng pamilya mo o ng buhay mo. Diba na, kung tutuusin, yung bagay na yun, nagdudulot ng trauma sa bawat henerasyon. Sinabi ni John Owen, patayin mo ang kasalanan o papatayin ka nito. Ngayon, ito yung pinakatanong ko sa inyo. Natagpuan niyo na ba, nalaman niyo na ba yung art of killing sin? O hinahayaan mo, ikaw yung patay nito? Ngayon, alam ko na yung mga nanonood na kalalakihan ngayon, nung narinig niyo yung kwento ko, si Tamar at si Amon, so sabi niyo, hindi naman ako ganyan, hindi naman ako ganyan ka. Well, hindi naman ako ganyan, kapuso. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, ngayon sa 21st century, yung mga lalaki sa atin ngayon, hindi na nga ganun, hindi na gumagamit ng physical o ng lakas. Pero ginagamit naman nila
yung pagmamanipula ng babae para makuha nila yung gusto nila dun sa babae. Kung iisipin mo, ilang beses mo nang narinig to na nanggaling sa babae, sinabi niya mahal niya ako, pero nung nakuha niya yung gusto niya, wala na siyang pakialam sa akin. Ngayon, ito yung pinaka nakakalungkot na katotohanan. Ginagamit ng maraming lalaki pag-ibig para makuha yung katawan ng babae at ginagamit naman ng babae yung katawan nila para makuha yung pag-ibig ng lalaki. Ngayon, alam nating lahat na hindi ito yung ginusto ng Diyos, hindi ito yung ginawa ng Diyos. Nilikha ng Diyos yung oneness, yung intimacy. Kumbaga, binigay niya sa atin yan para maging isang napakahalagang regalo. Kumbaga, napaka-bisa nun, isipin mo mag-iisa yung laman ng dalawang magkaibang tao sa loob ng kasal. Ngayon, balikan natin yung kwento ni Amon tsaka ni Tamar. Ngayon, sa tingin mo, ano nangyari pagkatapos niyang ipilit yung sarili niya kay Tamar? O, pagkatapos niyang makuha yung pantasya niya. Pagkatapos ng lahat ng yun, sobrang nagalit siya. Alam mo kung bakit? Yung inisip niyang paulit-ulit na pantasya, yung expectation niya na ganito dapat yung mangyayari ganyan. Hindi niya nakuha yun. Kaya sobrang nagalit siya. Nadismaya siya sa nangyari. Alam mo anong ginawa niya? Pinalayas niya si Tamar. Nagalit siya dun sa babae. Sinabi niya, nandidiri ako sa'yo, umalis ka. Ayoko naman pag-ugnayan sa'yo, umalis ka na rito. Iniwan niya yung babae na broken at hiyang-hiya sa sarili niya. Kumbaga, yung ine-expect niya na kasiyahan, sobrang laki. Pero nung naramdaman niya na yung nandun na siya sa moment na yun, hindi pala yun yung expectation niya, hindi pala ganun ka grabe. Kaya sobrang na-disappoint o na-dismaya siya. Ngayon tatanong ko sa'yo, ikaw ba yung tao na palagi kang nanonood ng mga malalaswang bagay sa internet? Alam mo ba na sinabi ng mga psychology, na ang mga taong ganito, yung pinakamabibilis mainis o pinakamabibilis sumutok yung fuse. Ngayon ito yung pinaka-punto o pinaka-dapat natin kuning aral dito para sa mga tao na hindi pa kasal. Kapag ka may karelasyon ka, na ang iisipin mo na bibigyan mo yung katawan mo sa kanya, na sa tingin mo magpapatibay yun ng relasyon nyo. Hindi na kung tutusin, ito pa nga yung pumapatay ng relasyon nyo. Kasi kung tutusin, dapat yung pangyayari na yun ay sa loob lang ng kasal. Tapos pwedeng ganun yung mangyari na yung iniisip nila, ini-imagine nila sa'yo pag nakuha na nila tapos hindi pala ganun, magpatakbo pa sa kanila ng milya-milya. Ngayon, pwedeng merong isa rin sa inyo na tataka, bakit di nyo na ako tinitakes, bakit pagtapos ng ganito, ganyan. Ito yung pwedeng maging isang dahilan. Ngayon, ang pangalawang pinapatay ng sexual na kasalanan ay yung reputasyon mo. Di ba naalala mo yung kwento ko na to, si Amon ay anak ng isang hari. Kumbaga isang araw tagapagmana siya. Pwede siyang mamuno ng hukbo. Pero pinili niyang daan. Ano yung pinili niyang daan? Isang maging pinakamasamang lalaki sa Biblia. Ngayon parang ganito. Imaginein mo, isa kang eduk, graduate ng eduk, lalaki ka. Kilala kang ang dami mo palaging babae o nagmamaidi ka palagi ng iba't ibang babae. Palagi mo mayroong bang school na pagkakatiwalaan ka, papasukin sa school nila na baka alam mo na yung gawin mo dun sa mga estudyante mong babae. Ayun yung reputasyon na pinapangalagaan dapat o nasisira ng sexual na kasalanan. Ngayon, ito yung tandaan mo, hindi lang ang lalaki yung pwedeng masiraan ng reputasyon pagdating dito sa kasalanan na to. Malaki rin yung epekto nito sa mga kababaihan. Kung tutusin, kung iisipin mo, yung mga babae, marami silang mga tao, o kung tutusin, hindi sa physical, pero yung emotional pain na may dudulot nun sa kanila, di ba? Yung iisipin mo, kung ginagawa nila tong sexual immorality, medyo pagtarik sila o pinagkakatiwala nila yung sarili nila sa iba't ibang lalaki o kahit sa pailan-ilan na lalaki lang. Kung i-chismis ng mga lalaki na yun, di ba? Pinagkatiwalaan mo yung lalaki, i-chismis na ganito, ganyan yung ginagawa mo. So, pwedeng masira yung reputasyon mo na magdudulot sa iyo ng sobrang sakit na emotional pain, emotional na damage, di ba? Hindi totoo yung kasabihang Ang mga stick and stones ay maaaring basa ng buto. Pero ang mga salita hindi makasakit ng tao. magdudulot sa iyo ng sobrang kahihiyan. Ito yung pakinggan mo. Pwede kang magkasugat ng physical. Maghihilom yan pagkalipas ng ilang araw, ng ilang linggo. Pero yung emotional pain, yung scar, yung emotional na sugat, sobrang tagal niyan maghilom o baka hindi na nga naghihilom. Hindi mo na lang iniinda. At ang pangatlong bagay na mamamatay ay ikaw mismo. 2 taon nakalipas, si Amo, lasing na lasing sa palasyo. Hindi siya kasi marunong ng self-control. Wala sa kanya yun. Lumaklak siya ng isang buong bote. Ngayon si Absalom, yung kapatid ni Tamar, galit na galit sa kanya, nagsisik ng revenge. Pinadala niya ngayon yung mga kawal niya para patayin si Amon. Ngayon si Amon, natagpuan lasing na lasing, pinatay siya, pinapatay siya ni Absalom. Ang tutusin, pwedeng mangyari rin sa'yo kung gagawin mo tong mga sexual deeds mo. Paano kung yung mamaya nakausap mong babae, pagkapunta mo doon may boyfriend, tapos boyfriend niya na pala yung kausap mo. Ngayon, ito yung pinakabungabagabag sa akin. Si Tamar, kung tutusin, wala naman talaga siyang kasalanan sa pangyayaring to, pero siya yung pinaka-naapektuhan. Siya yung nasaktan o yung nagdusa sa kasalanan hindi niya ginawa sa kasalanan ni Amon. O hindi nga siya namatay ng physical, pero namatay siya sa loob niya. Sinasabi ng Biblia, siya ay naglagay ng abo sa kanyang ulo at naglakad sa palasyo, nagdadalamhati sa isang pagkababae na ngayon ay hindi na
gaya ng mga anak na babae ng Israel. Ngayon, anong matututunan mo dito to sa kwento na to? Anong binibigyang diin ng kwento na to? Para sa akin, ito yung turo ng Biblia sa ating mga lalaki o babae na pagsisihan natin o talikuran na natin itong mga sexual na kasalanan. Hindi ko sinasabi yung pagkahulog sa kasalanan o yung pagkakamali na minsan nagagawa natin dahil tao lang tayo. Yung tinutukoy ko, yung panghahawakan mo talaga yung mali mo, yung tipong hindi ka talaga nag-e-effort na magbago o baguhin yung mga pagkakamaling na kasanayan mo na yan. Yung tipong meron akong Diyos, pero meron din akong kasalanan na to. Gusto ko to, ayoko iwan to. Hindi pwede yung ganun. Kahit ilang beses ka na nakakarinig ng mga gantong klaseng content o ng mga gantong klaseng pahayag. Ngayon, tingin ko, malinaw yung sinasabi sa Biblia. Maaring hindi ka mamatay ng pisikal, ngunit mamamatay ka sa spiritual. Merong pangalawang kamatayan na tinatanggihang tanggalin yung mga kasalanan na to. Diba? Yung tipong pinipilit talikuran yung kaliwanagan, mas pinipili yung kadiliman. Sinabi sa Revelation, ngunit ang mga duwag hindi naniniwala, hatulan sa Diyos, mamatay sa apoy na masunog. At yan, ang ikalawang kamatayan. Diba? Narinig niyo ba yun? Masyadong harsh, di ba? Ayoko maging harsh, ayoko parang pinapaliwag na ng patpat sa ulo. Kasi kung tutusin, itong lalaking itong tinitignan nyo, sobrang makasalanan din. Tutusin, sa tingin ko, mas sobrang dami ko nga nagawang kasalanan kaysa sa'yo na nanonood dito. Pero ito yung gusto kong sabihin sa'yo, pwedeng oo, wala natin pagkalalaki natin, palagi tayong gumagawa ng kasalanan. Wala na yung virginity mo bilang babae. O palaging nakakagawa tayo ng mga kahihiyan sa Panginoong Kristo. Pero palagi mong tatandaan na ang Panginoong Kristo ay magpapatawad. Ang Diyos, magagawa niya tayong ganap na malinis katulad ng anak niya, ang Panginoong Kristo. Ngayon, eto, mayroong isang preacher, pinapatigil siya. Street preacher, pinapatigil siya. Ngayon, tinanong niya kung ano yung trabaho ng babae na yun, ng kabataan niya. Dahil 60 years old na yung babae. Sinabi, siyang puta. Ngayon, hinahanap ng preacher kung paano niya yung mapapasok yung mensahe ng ating Panginoong Kristo na namatay siya sa mga kasalanan natin. Pero palaging galit yung babae, hindi siya makapasok, hindi siya makahanap ng tiyempo. Ayun, hanggang sa natapos yung usapan nilang dalawa, hindi nadismaya yung preacher kasi hindi naman lang nasabi itong sinasabi ko sa inyo ngayon. Ngayon, tinanong niya yung kaibigan niya, kung ikaw yung nasa kalagayan, kung anong sasabihin mo dun sa babae na yun. Sabi ng kaibigan niya, sasabihin ko, kayang i-restore ng Panginoong Kristo yung dignidad mo. Ayun yung eksaktong gusto kong sabihin sa iyo ngayon. Kahit ano pa man, kahit gaano pa man kadumi yung mga ginawa mo sa buong buhay mo, kayang i-restore ng Panginoong Kristo. Sapat at sobra pa yung mga biyaya at awang nabibigay niya. Iaalis niya lahat ng karumihan mo. May aalis niya lahat ng kahihiyan. Nung ipinako siya sa krus, yung nagdugo siya, ayun yung naglinis sa atin. Sa lahat ng kasalanan natin, ginawa tayo parang kasing puti ng niebe. Pagkalipas ng 3 araw nung namatay siya, hindi siya nabuhay. Tinalo niya yung kamatayan. Isa yun sa nangangahulugan na kung sino man yung may masamang nakaraan, kung magtitiwala ka sa Panginoong Kristo, siguraduhin niya sa'yo na meron kang magandang kinabukasan. Ngayon itong malaking tanong ko sa'yo, ay sugo mo na ba ang sarili mo, yung buong pagtitiwala mo sa ating Panginoong Kristo? Maring ikaw na nanonood nito, napakadami ng rejection na natanggap sa lahat ng lalaki, sa lahat ng babae. Niiwan ka, palagi kang inaabuso. Ito, ituturo ko sa isang lalaki na hindi ka kailanman iiwan kahit anong mangyari. Na sinisigurado ko sa'yo mananatiling tapat at hindi ka niya pababayaan. Ngayon, ialay mo yung buong buhay mo sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, malamang sa malamang, ikaw, ma-disappoint mo siya. Ako, sobrang dami ko ng beses siyang disappoint. Pero siya, hindi ka niya i-disappoint. Ngayon, dito ko natatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Kung nabitin ka o gusto kang manood ng video, malamang itong video na to, magiging interesado ka rito. Hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung mga dapat natin pindutin. Mag-comment ka sa baba, napakalaking tulong yan sa YouTube at Facebook algorithm para mas mapabilis natin na ikatong mensahe ng ating Panginoong Kristo.